Shoutout, magandang tanghali mga kakuya. Ayan. So ayan, umalis tayo dito sa Air Residences sa Makati. So ayan, garbing kaso along Makati Avenue. So papunta tayo City Hall Parañaque. Medyo traffic ata kasi yata Friday, hindi tayong kakamali o talagang traffic lang. Daan tayo ng EDSA. Oh my godness, bakit traffic? Traffic nga. Magsalsido na kaya tayo. Traffic nga. Bakit traffic? Magkano na kaya tayo dito? Salsido na tayo. Shoutout mga kakuya, magandang tanghali. So ayan, si Kuya Ador galing ng Air Residences dito sa Makati. May nimit up tayong Indiano para dalhin yung pinarenew niyang visa. Ayan. So ating inihatid na from kinuha natin sa Bureau of Immigration. So ating ihatid dito sa Makati. So ayun, ako tayo umuwi ng bahay, diretso muna tayo ng Register of Deeds Parañaque para i-claim naman natin yung pina-certify true copy kong titulo kahapon para sa client din. So after na makuha natin yun, tuloy-tuloy na tayo sa bahay, uuwi na tayo. Medyo traffic yung Ayala Avenue. So gawa ng Friday or may ginagawa, hindi natin alam. Hindi pa tayo napagawi dun sa Ayala Avenue na yan. I think tukod side siya yan. So ayan, B. Rufino. Kanan tayo dyan. So hindi na tayo mag-i-edge or mag-edge pa rin siguro tayo. Subukan natin sa edge. Hindi naman siguro traffic. Magallanes tayo. Magallanes Sigabaw. Alam ko may ginagawa dito guys, kaya medyo masikip ng kaunti yan.
Bagal nito. Bagal gumalaw nito. Oh. Yan. Siya kaya tayo guys, hindi tayo dadaan. So mag-incha tayo, dito tayo, kaliwa tayo na ano to, marami na kayo yung dinadaanan natin, akalimutan tayo na Arnaiz Avenue. Kaliwa tayo ng Arnaiz Avenue. Tapos pagdating natin intersection EDSA, kanan tayo papuntang Magallanes. Kailangan talaga dito sa Manila pag ganitong traffic at nakamotor ka, magaling kang manangat magaling kang malusot. Pag-uwang ka dito sa Manila, kahit anong bilis ng motor mo, kahit pa big bike yan, kung hindi ka madiskarte sa mga lusutan sa traffic. Actually, bawal talaga yung yung malusot sa ganito, yan. Pag nasa ganito nga boundaries ng lane, bawal talaga yan. Pero hindi naman kumbaga ganun ka-stricto na pinagpapawal dahil nga sarami na din ang motor. Ayun, sa yung mga sakop ng incap ngayon, yun, kung gumagana, bawal na yung mag-freeway talaga. Kailangan talaga yung lane, doon ka sa lane, mag-stay ka. O overtake ka mo, balik ka rin lang. Okay. Kasi may dito, may VIP may escort na agad may kumakain na VIP. Sana all government pa lamang may hagad mga yan, mga politiko. Pagdating natin ang EDSA, kanan tayo. Ito yung part ng Makati. Makati City. Ito sa mga progresibong lugar dito sa Manila. Go! Sa kabilang kanto guys, doon nangyari yung dating nga ba yung kay Trillanes yung magdalo doon sa kabilang.
kukunin lang natin yung certified raw copy ng title sa Parañaque City Hall. Doon kasi yung register of deeds ng Parañaque. So balik na tayong bahay, magpahinga na tayo. Tapos by Monday siguro punta tayo ng registry of deeds, BIR RDO ng Caloocan at San Juan City para i-submit yung yung mga documents na nasikaso natin doon na dalawang estate. So nasitil na natin last week, last Monday yung yung payment. So sasabit na natin para ma-issuehan ng e-car. Yung e-car guys, ngayon take note, wala nang expiration, wala nang validation yon, one time na lang. Dati kasi parang 5 years kailangan ma-issuehan ka ng bago. Yung e-car guys ay isa sa pinaka-importante o isang part ng pag-transfer ng real property. Pag wala ka nito, hindi matatransfer ito, hindi po proseso ng registry of deeds to. Kailangan may e-car. Ibig sabihin kung may e-car ka, ibig sabihin yung mga bayarin sa BIR sa transfer ng real property na-settle or nabayaran niya. Kaya napakahalaga ng dokumentong ito para sa paglilipat ng property. Yung ginagawa na gano'n, bawal talaga yan. Ewan ko lang kung magkatikit yan. Kasi ngayong pinatupad ang income, bawal talagang daanan yung bike lane na yan. Unless magto-turn right ka or left turn, at least 30 meters or 15 meters, pwede ka nang dumaan dyan. Overtaking pwede naman, basta huwag ka mag-i-stay dyan. Saka hindi ka makakatanggi talaga dyan kung may violation ka, dahil may video yan, may picture pa. Ayan, Magallanes tayo, ibabaw kahit sa Magallanes. So, sa kaliwang-kaliwa natin, yung pinaka-lane na yun, kung papunta ka Ruas Boulevard, yan, Mall of Asia, doon ka dadaan. Pero kung doon ka dadaan, mayroong rampa doon na Skyway, pwede ka rin dumaan doon papunta ng Parañaque via Skyway, dahil may entry doon ng Skyway papuntang airport. Dahil ang motor natin ay hindi pa doon sa hinihinging requirement para makadaan ka dito, kasi kung hindi tayo nagkakamali, 400 cc below is not allowed to enter. So kaya pagdating dito, may service road dito o sa rotonda ng Villamor Air Base, doon tayo dadaan. Dahil Parañaque naman napunta natin, iikot na lang tayo sa rotonda puntang Monwalk or Nerville service road. Pero kung pupunta kang Baclaran, Pasay, hindi ka naman kumanan doon sa rotonda, dadaan ka sa Domestic Road. Na medyo traffic yung northbound ng ESF. Pagdampa doon yan, pagdampa ng pagdampa na Magallanes tayo. So yeah, may service
road. Pwede rin tayo doon dumiretso. Pagdating nga rotunda, doon tayo mag-merge. So dito na tayo sa service road para diretso lang. So baka traffic yung baka traffic itong service road, kaya plano natin ikot na lang siguro tayo. Pero tingnan din natin. Kasi kung traffic yun, daan na lang tayo sa moonwalk sa loob sa may subdivision. Saan kami nakatira, ikot na lang. Nga lang, malaking ilalayo natin, pero okay lang. Sana naman tayo balakad ngayon. Yan yung flyover guys, yan yung papuntang south at saka papuntang south, northbound at southbound. Sakali papunta ka ng Quezon, Laguna, Cavite yan. Ito yung Villamor Air Base yan. Hi Coco, pogi ni Coco. Yan guys, yan Villamor Air Base, Golfra. Diretso lang tayo guys. Yung ating pakanan, yan yung papunta Rojas Boulevard or Pasay. Kung alam nyo ba guys, ang pinakamalaki rotunda dito sa Manila, yung rotunda sa Quezon City, sa harap ng City Hall. Naroon yung bantayog ni Manuel Obisquison. Yun ang pinakamalaking runabout dito sa Manila, kung mapapagawin nyo sa Quezon City kay mga guys. Maraming rotonda dito, Pasay Rotonda, Welcome Rotonda, pero yung pinakamalaki rotonda dito sa Manila, kung hindi tayo nagkakamali yun yung pinakamalaki dito, yung rotonda ng rotonda ng Quezon City, sa Quezon City. Kaya ito guys, yung pag nasa kalye ka, kahit naman saan kang kalye, kailangan talaga disiplina. Pero ngayon, katulad daming riders, kami mainit kami sa mata. Kasi hindi naman lahat ng riders ganun yung asal o sa kalye. Pero talagang daming ang pasaway. Kaya hindi lang naman sa two wheel, kundi pati sa mga four wheels na talaga. Yung mga ganun, may papasok na sasakyan. Kung intersection ng galing, dapat pagbigyan na talaga natin yun. Alternate. Papasok ang isa sa kanila. Pagkatapos ng isa sa kanila pumasok, yung kasunod mo naman, ikaw naman ang papasok. Pero yun naman hindi galing sa intersection, galing lang sa harap ng gate ng isang establishmento. Nakalimitan sila na yung nag-give way. Mas priority tayo. Kasi wala namang mabablang ka or matatraffic sa likod nila lalo na kung ganong abandonadong establishmento. Pero kung saan normal at wala namang yata akong traffic light, pinaka-normal isahan, alternate yung pasok. Yan ang pinaka-legal. Hindi naman legal yung kumbaga sa kapunuran. Yan talagang isang driver ay nagkakaintindihan sa kapwa driver. So kanan tayo dito sa may traffic light.
punta tayo ng C5 extension. Yan, C5 extension na yan, papunta guys ng ano yan, Cavite, Las Piñas, Parañaque, either Pasay, pwede ka rin dyan. Kung patagaytay ka. So, itong nasa kaliwa natin na may ramp yan yung yan yung tollway. Mga sasakyan lang na allowed. Pwede pa. So yan naman papunta ng pwedeng dumaan ka dyan papuntang Eastlex kung Pakalamba or Laguna ka. Mag-u-turn ka nga lang doon sa pagkalampas ng toll. Papunta ka ng Quezon City, Taguig, Mandaluyong. Yan, pwede ka dyan. Pupunta ka ng Baguio. Tuloy-tuloy lang yan, C5 na yan. By the way guys, shout out sa mga sumusuporta kay Kuya Ador lagi po live si Kuya Ador vlog, kaso kalimitan iniiwan ko lang siya sa bahay, minsan naka-silent or para ma-maintain lang natin yung para ma-maintain natin yung watch hour. Kasi pag hindi ka maglalay, bababawasan yung maintaining watch hour. Kasi yung watch hour mo, yung kailangan huwag bababa yung sa 4,000 na ni-require ni YouTube. May araw yung pag ang araw pataas kulay ko, hindi sabihin ko pa. LP pa yung pero kung yung araw na kitang pababa tapos kulay red. Basta ako guys ang bumaba, lagi ako naglalay everyday. Walang hindi naman dadami kasi ang view kasi nga walang tao yung bahay ko kasi wala ako. Minsan ang ginagawa natin picture or video na naka-record, screencast na lang tayo. Hindi entertaining yung live natin pag gano'n. Kaya hindi tayo makakakuha ng maraming viewers sa ganong sitwasyon. Nakasalukuyan tayo guys, nasa gilid na runway ng Ninoy Aquino International Airport. Yan, nasa harap natin yan. Tinutumbok natin yan, yung runway na yan. Magpusukat na lang tayo dyan tayo dadaan ulit sa gabi siya. Kung nag-ismix tayo, malamang medyo kakalahati na yung tatakbuhin natin tayo. Lambot ng sak ng bus umuuga-uga lang siya pag nagpulis ka.
C5 extension pa rin tayo, hindi pa totally tapos to. Widening pa yung ano, yung right side. Ito pag dinidiretso natin, papunta tayo ng Las Piñas, Cavite. Palanding na aeroplano guys, no? Ang ganyang mga aeroplano dito sa landing, kung saan naggagaling yung malakas na hangin, kalimitan doon siya nag-aano, doon siya lumilipad at doon din siya naglalanding. Ayan, oh, kaya pababa na siya, oh. Nasa Aero 3Ds na tayo. Pasok natin sa gitnang multinational, labas ulit tayo sa kabila, Villanueva Village. Sukat Abi yun naman. Umikot lang tayo guys. Nasa ano pa rin tayo guys, sa Aero 3D Avenue dito sa Parañaque. Nabasa na wari guys ng estudyante kaya parang traffic, oh. May mga school kasi tayo dyan madaanan. Parang walang pasok ngayon. So ngayon guys, dito pa sa Sabado, lalaban naman tayo. So guys, di may iwasan kasi nakaka-stress din yung ano, kasi yung trabaho natin, stayin tayo. So pagbaba mo ng ground floor nung tinitira namin,
andun lang yung trabaho. Kaya kahit Sabado at Linggo, baga, parang nasa trabaho pa rin ang feeling mo. Kaya napaka ano, parang napaka toxic. Araw-araw na guys yung traffic dito. Pero paglabas natin dyan sa video, kakanan na tayo. Pwede ka din dumaan dyan, may entry dyan ng Skyway papuntang Manila, Batangas. Pagdating mo dun sa may SM Don Bosco, ang kabila nung, kasi kabila nung SLEX, may part pa rin doon ng Parañaque. Pero pag sa lampas na talaga doon, Taguig na. Ito yung street na ng tinatawag na Daang Batang. Ito yung papasok sa gate ng Multinational Village. Diretso tayo. Pupunta tayo ng gate 3 para doon naman tayo lumabas sa ano, sa kabila, sa Sukat Highway.
pagpasok natin guys ng National Village, and na natin muna yung ating video. Abang-abang na lang sa next video ng moto vlogging ni Kuya Dormix Vlog. Magandang araw sa ating lahat. God bless po. Yan, ito yung gate ng Multinational Village. So hindi mo tayo dito bahay, lalambas tayo para salamat guys sa pagsama sa ating yan, thank you. Salamat sa pagsuporta kay Kuya Dormix Vlog.